Hello everyone! Welcome po muli dito yan sa ating programa and this is Solution with Laverne Ducot. And of course, that's me. Maraming salamat po for joining me once again tonight. It's Tuesday dito po sa Pilipinas at tayo po sumasa inyo medyo late na. It's 45 minutes after 7 at ipagpaumanhin niyo po merong konting technical difficulties but the good news ay tayo po magtutuloy-tuloy at sama-sama po natin pag-uusapan ang kabutihan ng Panginoon. Of course, yan po yung nagaganap, as I've said kanina, every Tuesday night at 7:30. At binabati po natin lahat ng ating mga kababayan sa lahat ng panig ng Pilipinas, Luzon, Visayas, and Mindanao. Good evening everyone. Maraming salamat po at kumusta po kayo? Kumusta ba sa inyong lugar? Mataas pa ba ang bilihin? Tumataas na din po ba? Sumusunod ba sa pagtaas ng produktong petrolyo? At ganyan din po, binabati natin lahat ng ating mga kababayan sa lahat ng panig ng daigdig. At maraming salamat din po for joining us tonight. At gusto kong batiin, of course, sila Brother Roy, si Sir Mylene, sila Mori, at syempre pa si Bidi. Sila po ay nasa Qatar ngayon. Thank you po for joining me tonight at alam ko pong kayo ay nasa pag-iingat ng Panginoon. So please, manatili lamang po kayo at pagsaluhan natin ang mayamang kapahayagan sa atin ng Diyos. Na ito po ay sadyang napapanahon dito sa Pilipinas lalo At alam kong bagamat sila Sister Mylene and Brother Roy and the kiddos ay nasa Qatar, alam kong makaka-relate po sila sa ating pag-uusapan tonight. And also, thank you for joining us tonight. Sila Tita Josie, Tita Pinky, and si Katrina na na-miss natin ng Sunday. Sayang. Wala kayo ng Sunday, na-miss po namin kayo. And of course, maraming salamat kay Ate Maisa for joining us also tonight. At binabati rin po natin lahat na ating mga kaibigan na kasama ngayong gabi. Gusto mo nang batiin po sila Sister Gigi Cristobal Mendoza. Thank you po for joining us tonight. Nandiyan din si Sister Sarah Flores Lamo na na-miss natin itong nakalipas sa Sunday at nung nakalipas pang Sunday before this Sunday. And of course, binabati rin natin sino pa ba? Ay, nandito na si Tita Pinky. Good evening po din sa inyo. And binabati natin si Brother John Paul Songsong mula sa... Hindi siya sa Malacanang eh. Saan nga ba si Brother John Paul Songsong? Bro, good evening sa'yo. See you soon. And of course, Sister Sally Geronimo Rayo. Bagaman malayo po at hindi sila magkapiling ni Brother Joel, ay kasama pa rin natin and I'm so sure kasama natin si Brother Joel na ngayon ay alam ko na siya ay nasa Tarlac. So Brother Joel, ingat ka dyan and thank you for joining us tonight. Kasama, bagaman magkalayo sila ng lokasyon, si Sister Sally Geronimo Rayo. And of course, good evening kay Ate Edsel Cuevas na kasama natin tonight, si Beth Regine. Nasa Dubai ba si Beth? Hindi ako sure. O sa Qatar. And of course, magandang gabi rin po sa inyo mga kapatid natin na sina Brother Fidel Gabiola na hindi po lumiliban. Kasama rin natin si Brother Philip at Sister Norma Vitales. Kasama rin natin, of course, si Brother Roel Paganpan mula sa Taytay. Thank you for joining us, bro. And see you soon. Salamat din po kay Ate Odette o Sister Odette Rakid Soriano. Yan, ayun, nakita ko na si Brother Joel kasama nga natin tonight. And Sister Linlen Makaraig mula sa Batangas. Kung hindi ako nagkakamali. Hello, Sister Linlen. And si Nanay Meng Francisco. Good evening din po sa inyo. Si Ate Jackie, Kuya Makoy, na nakasama natin. Nagkaroon po sila ng pagpupulong dito sa bahay. Itong nakalipas na Sunday. Salamat po sa mga napag-usapan. At dalayan ko na patuloy pong umalagwa ang music and media ministry na aming church. At binabati natin lahat po ng mga nanonood sa Solution Grace Church. Of course, Sister Maria Dolores Santa Ana, belated happy birthday po sa inyo. Si Sister Beth Dimla, good evening po sa inyo. Amen. Sabi ni Sister Mylene Petalino Magadia, thank God truly, He is our refuge. And speaking of Sister Mylene, hello kay Brother Jerome Petalino, alam kong ikaw ay magaling na by the grace of God. Amen. Blessed evening, Ate Jackie Alcantara. Nandyan din kasama natin si Sister Lizaline Argana. And yun, kasama natin si Sir Norma Vitales.
Gandang gabi po sa inyo lahat. Alam niyo, napapanahon po natin mga pag-uusapan at binigyan ko po ng title yung ating message for tonight na Why You're Afraid of the Future. Amen. Why you're afraid of the future. So pag-usapan natin, bakit nga ba maraming mananampalataya ang tila po ay natatakot sa kanilang kinabukasan? Pag-usapan natin. At kasi ako naniniwala ko bilang mga mananampalataya, ang default mode natin, hindi tayo dapat takot, tayo ay peaceful. So pakilagay po natin sa ating comment section. Lagyan nyo dyan, my default mode is peaceful as a Christian. And kahit po tayo po ay nasa gitna ng kaguluhan, naniniwala tayo that sabi nga ng Panginoon that God will never leave us nor forsake us. Kaya po patuloy po natin ipanalangin ang ating mga kapatid. Kagaya ni Sister Rosalie Cordova na nasa Israel. We're praying for you, Sister Rosalie. At of course, sila Sister Maylene na nasa Qatar. Sino po bang nasa Dubai naman? Sila Ate Nenet pero nasa bakasyon ngayon, nasa Italy. And of course, sila Beth Regine. Hindi ako sure kung nasa Qatar siya or Dubai. We're praying for you. Kayo ay patuloy na ingatan ng Panginoon. And tonight po, pag-usapan natin ang ating mga gagawin at alamin natin ang sinasabi ng Biblia na bakit nga ba maraming tao ang tila at mananampalataya in particular ang natatakot sa kanilang kinabukasan. So, alamin natin ang sagot. Siyempre pa, dito lang yan sa pagpapatuloy na ating programa. At nagpapatuloy po kayo sa pagtutok dito lang yan sa inyong Bible Study Online, and this is Solution with Laverne Ducot. At maraming salamat po for joining me tonight. Ang ganda po na ating mga pag-uusapan at alam ko pong ito ay sadyang napapanahon. Bakit napapanahon? Dahil alam niyo po, kamakailan lamang ay ako po ay may napanood na isang video na isang babaeng tagapagturo. According to her, nagtuturo siya ng Bible. At nakakalungkot lang. Nagbigay po siya ng mga pangalan ng mga kilala, mga influencers sa social media, sa TikTok, sa Facebook, and even sa YouTube. At pinangalanan niya po sila isa-isa. At ayon sa babaeng ito, na isa rin pong tagapagturo ng salita ng Panginoon, na ang mga pangalang kanyang binanggit ay mga huwad na mga tagapagturo o false teachers. Personally, ay hindi po ako nag-agree sa kanyang mga ginawa. Hindi ako sang-ayon sa kanyang ginawa. Bagaman, ang nakakatuwa pong sunod na nangyari dito ay nagkaroon po sila ng maayos naman na talastasan ng isa sa kanyang mga inakusahan. So, nagkaroon po sila ng pag-uusap, paglilinaw sa kanilang mga paniniwala at maayos naman yung kinasapitan ng kanilang pag-uusap. At appreciate ko yung lalahing tagapagturo na hindi ko na po papangalanan, na talagang siya po ay punong-puno ng pagmamahal at tinanong niya po na maayos yung babae na nag-akusa sa kanya. Tinawag siyang false teachers. Alam niya po, sa mga nagtuturo talaga sa Bible, ay masanay na tayo. Ako rin po ay natatawag din na huwad na tagapagturo. Kasama po yan sa ating pagkatawag, dahil hindi naman po lahat ng tao ay ating mabibigyan po ng kanilang gustong marinig. So, natural lamang po yan. At gayon din po, I appreciate ko po yung lalaki na tagapagturo na maganda po siya nakipag-ugnayan dun sa babae. Bagaman, ito po yung aking napanood, pero hindi po ako magbibigay na aking reaksyon sa kung ano man po ang kanilang mga napag-usapan at pinagkasunduan. Gusto ko lang pong sagutin natin tonight yung ating message for tonight. Meron akong question kasi dito po lagi natin pinag-uusapan yung ating message for tonight at sinisimulan natin sa isang question. So yung message natin is entitled Why You're Afraid of the Future. So simulan po natin ang ating pagtatanong na sa gabing ito. So this is our question for tonight. Why many Christians fear the future? Why many Christians fear the future? Nakakalungkot po isipin, but this is reality. Na sana man lang hindi po madami, ano? Pero according to research, marami po mga Christians ang natatakot sa future, and hindi po natin may kakaila. Lalo tigit ito pong mga nakalipas sa araw ay
tanto natin, and we've come to realize na marami po akong, hindi lang na-realize at na-observe ko, marami po mga mananampalataya. Ang nakakalungkot, sila pa po yung unang natatakot sa pagharap sa kinabukasan. At alamin natin, bakit nga ba maraming Christians are so afraid of the future? So sa akin pong panonood naman, pagpapatuloy na aking kwento kanina, at pakikinig po sa talastasan ng dalawang mga tagapagturo ng Biblia, kaya na sinabi ko kanina, hindi ako magbibigay ng reaksyon sa kanilang mga napag-usapan, pero meron akong mga napakinggan na mga reaksyon ng ilang mga netizen, and even po itong lalaki dito sa nakikipag-usap doon sa babaeng Bible teacher or Bible study leader, ilang pong mga tagapagturo at pastor na nagbigay po ng kanilang mga feedback tungkol sa komento ng babaeng ito na nagtuturo din pala sa kilala siya sa TikTok na lumalabas na din po sa aking FB account. So itong mga nagbigay na kanilang reactions, mga netizen, meron akong netizen na napakinggan, napanood, mga tagapagturo, pastors, they agreed to a point na naniniwala sila na yung kasi usapan nila at nagkaroon sila ng talastasan, it's all about eschatology. Ano ba yung eschatology? It's the study of end or end times. So, nagkaisa po yung mga netizen na nagbigay ng feedback sa babaeng ito at ilang mga pastor na panood ko rin sa Facebook at mga tagapagturo na ayon sa kanila, ang eschatology is a minor doctrine or non-essential doctrine. So, pag sinabi natin ang pag-aaral po sa yung eschatology, pag-aaral po sa huling panahon, katapusan ng mundo, it includes the rapture of the church, the second coming of Christ, the great tribulation period, God's final judgment, new heaven and new earth, millennial kingdom. So, yan po yung tinatawag na eschatology. Pero gusto ko pong bigyan ng pansin ngayong gabing ito, kasi part po ito ng eschatology, yung the rapture of the church. At magiging particular po tayo sa doktrinang ito, na kung tawagin po ng Biblia, sa Tagalog ay pinagpalang pag-asa. Wow. So pag sinabi natin pinagpalang pag-asa, pag sinabing pag-asa, it gives us an idea of the future. So bakit ka matatakot kung ikay mananampalataya, meron palang binibigay sa atin ng Diyos na pinagpalang pag-asa. At ito po yung nakapaloob doon sa song natin kanina, Babalikan Mo Ako. At kung kaya isinulat ko po yung song na ito na Babalikan Mo Ako. By the way, yung first song kanina na Uwian Na, isinulat naman yan ni Brother Paul. Anong apelido ni Paul? Ang apelido ni Paul? Armisin. Si Brother Paul. Hello, Brother Paul Armisin. Siya yung unang sumulat ng... Hindi pala. Meron palang sa pagtunog ng trumpeta, yun ang kilalang kanta sa papuri na about the rapture of the church. Then sinundan ni Paul Armisin ng Babalikan Mo Ako. And then yung kaninang huling song naman po isinulat ko na Babalikan Mo Ako. Na isunulat po ng inyong lingkod para sa Papuri 23. So, muli po, ang tawag dito ng Biblia, pinagpalang pag-asa. Sa English, blessed hope. Ito po ay blessed hope natin mga believers. Basahin natin ang sinasabi ng Titus 2, verse 13. Bilang patunay sa ating tinatalakay, looking for the blessed hope and glorious appearing of our great God and Savior, Jesus Christ. Amen. Now, you would ask me, bakit para sa iyo, Laverne? Bakit para sa iyo, Pastor? Talagang napaka-essential po ng doktrinang ito. Dapat po ito ay isinasama natin sa mga turo natin sa mga church. Because I believe that, once again, sabi ng Titus 2:13, hindi ko po ito sinasabi. Ang rapture po, pag sinabing rapture, kung saan tayo po ay kukupkapin na ng ating Panginoon Jesucristo and we shall be with Him forever. So ito po ay blessed hope according to Titus 2:13, nakababasa lang natin. At ito rin po ang sinasabi ng Biblia, it's the climax or the culmination of our salvation. So ibig sabihin, ang pagdating ng Panginoon, talagang pakaabangan natin. Hindi ito minor doctrine lang. Ito ay very essential for me. Major doctrine ito for me. Kasi it's the culmination of our salvation. And that is why I don't consider this as a secondary or a non-essential doctrine. So bakit po natin kinukonsidera na ito po ay napaka-importanting doktrina? I'll be giving you 5 points para maunawaan po natin. Number 1,
Reasons why the rapture is not a non-essential doctrine. Ibig sabihin para sa akin ay essential po ito. It is the believer's blessed hope, as I've read kanina, Titus 2:13. Basahin po natin once again. Looking for the blessed hope and glorious appearing of our great God and Savior Jesus Christ. So that's point number 1. Number 2, bakit po essential doctrine ito para sa akin? Number 2, focusing on the rapture prevents Christians from becoming too attached to the world. Hindi ba? Kapag tayo po nakatingin tayo sa ating blessed hope, hindi tayo talaga nai-inlove sa mundong ito. Amen. And that's why for me, rapture is not a non-essential doctrine. Titus 2:12-13, teaching us that denying ungodliness and worldly lust, we should live soberly, righteously, and godly in the present age, looking for the blessed hope and glorious appearing of our great God and Savior Jesus Christ. Number 3 reasons why the rapture is not a non-essential doctrine. It gives comfort to every believer. Amen. Kaya po hindi tayo natatakot. Bagaman samot-sari po ang mga kaganapang hindi kagandahan sa ating paligid at sa buong mundo. 1 Thessalonians 4:17-18. Then we who are alive and remain shall be caught up together with them in the clouds. Yung words po dito na caught up in Greek, it's harpazo, the snatching away. So with them, we will be snatched away together with them. Yung mga nauna na pong mga mananampalataya, mga minamahal natin sa buhay na mananampalataya, in the clouds to meet the Lord in the air, and thus we shall always be with the Lord. Therefore, sabi ng verse 18, comfort one another with these words. So hindi po nakakatakot ang doktrina ng rapture. And fourth reason why the rapture is not a non-essential doctrine. It purifies oneself. Amen. 1 John 3, verses 2-3, Beloved, now we are children of God, and it has not yet been revealed what we shall be. But we know that when He is revealed, we shall be like Him, for we shall see Him as He is. And everyone, sabi ng verse 3, still with 1 John chapter 3, who has this hope in Jesus, purifies himself just as He is pure. Amen. That's the fourth reason. Number 5 na po tayo. Reasons why the rapture is not a non-essential doctrine. It is the culmination or the climax of our salvation. Ito yung pinaka-aabangan po natin. 1 Corinthians 15, verses 51-52. Behold, sabi ni Apostol Pablo, I tell you a mystery. We shall not all sleep. Ibig sabihin, hindi po tayo lahat mamamatay. But we shall all be changed. Pero tayo po ibabaguhin. Kailan? In a moment. Ibig sabihin, mabilisan po ito in a moment, in the twinkling of an eye, at the last trumpet. For the trumpet will sound, and the dead will be raised incorruptible, and we shall be changed. Amen and amen. So, iyan po yung mga dahilan. But para sa akin po talaga, ang rapture po is not a non-essential doctrine. Ibig sabihin, essential po ito. Hindi po natin dapat kinakaligtaan ito whenever we tell the people about the gospel of our Lord Jesus Christ. Amen. Importante po ito. Dapat po ay atin pong ibinibigay sa mga tao ang katotohanan ito, because it's the culmination of our salvation. Sa pagpapatuloy, let me give you Philippians chapter 3, verse 20-21 this time. Bilang patutuo na this is the climax. Ito yung pinakaabangan natin. For our citizenship is in heaven, from which we also eagerly wait for the Savior, the Lord Jesus Christ. And verse 21 tells us, who will transform our lowly body that it may be conformed to His glorious body, according to the working by which He is able even to subdue all things to Himself. And of course, 1 Thessalonians chapter 4, verses 16-17, for the Lord Himself will descend from heaven with a shout, with the voice of an archangel, and with the trumpet of God, and the dead in Christ will rise first. So ang una pong bubuhayan when the rapture will take place, yung mga mahal natin sa buhay na umuwi na sa Panginoon. And then, we, sabi ng verse 17, who are alive and remain. Yung remain dito, tayo mga buhay, alive yun and remain, yung mga expectant of the rapture of the church, shall be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air, and thus we shall always be with the Lord forever. Amen and amen. Now, this is something to think about. The rapture of the church is not a non-essential doctrine. Rather, it is a foundational blessed hope that is very essential for believers to understand and anticipate. Also, the scriptures described it as the moment believers will receive their resurrected, glorious bodies, which is the completion
of their inheritance. Amen. Kaya po ito ay talagang climax po. Ito yung pinakaabang-abangan natin. Kasi tayo po ay saved na bilang mga mananampalataya. Pero bakit meron tayong glorious hope, meron tayong blessed hope? Bagaman, ang dilim ng mundo natin, ang dami nangyayari. Pero alam niyo kung bakit? Kasi pag tayo po nakatingin sa mga kamangha-mangha at talaga namang kaabang-abang na magaganap sa hinaharap, hindi ka nakafocus sa iyong kasalukuyan. Kumbaga, inaantabayanan mo ang muling pagbabalik ng ating Panginoon. Yung bang ating posture nakatingala, looking forward for that blessed hope. Hindi ka nakayuko at nanlulumo. Yun po yung maraming Kristiyano na hindi po nila alam ang rapture. Alam man nila ang rapture, pero they take it as a non-essential doctrine. Kasi po, pangkaraniwan, hindi na po napipreach to sa maraming church. You know why? Dahil ito raw po ay nagiging cause ng pagbabahabahagi ng mga members and even ng mga pastors. Now, church, dahil ba hindi kayo nagkakasundo about the message of the rapture of the church, mag-a-adjust na sa inyo ang Diyos? Hindi po tama yun. Dapat ang tao nag-a-adjust. Bakit hindi nyo mapaniwalaan ang napakagandang mensahe po ng Ebanghelyong ito? And I believe this is part of the gospel of our Lord Jesus Christ. At tila po dahil nagkakaroon daw po ng pagbabahabahagi sa kanilang church, mas minabuti na po ng mas nakararaming church na hindi na lamang daw po ito pag-usapan at hindi po bigyan po ng pansin sa kanilang mga church. Nakakalungkot. At yun po ang akin na-discover habang ako po ay nanonood nung kinuwento ko kanina. At ilan po sa mga netizen, meron nga po nabigyan ng komento niya, gumawa ng kanyang article sa Facebook. Sa kanya ay small deal lang ang rapture o ang eschatology. Hindi po small deal yan. Especially the rapture of the church for the believers. It's the culmination of our salvation. Bakit natin hindi bibigyan ng pansin po ito? Darating ang ating tagapagligtas. Muli siya magbabalik para sa ating mga minamahal niya. For His bride, for the church. Siya ang pinaka-importante sa buhay natin, hindi natin papahalagahan. Gagawin nating maliit lang na turo, minor lang na teaching sa church. No, it's a major doctrine of the church because once again, it is the climax and the culmination of our salvation. Amen. At isa pang bagay, pag gusto ko pong bigyan po ng linaw po ito, that the gospel is all about, of course, Jesus at bahagi po ng kanyang finished work on the cross na siya po'y nangako that He will come again for us. Sabi niya in John chapter 14 that He will come again for us. Bakit? Kasi sabi niya, nilagay ko nga po sa song ko kanina, sa babalikan mo ako, dahil ang gusto niya, kung nasan siya, naroon din po tayo. Wow! Saan ka ba naman makakahanap ng ganyang katinding pagmamahal? Gusto ng Panginoong Hesukristo kung ba't niya tayo babalikan, and this is part of our salvation. Kung nasaan siya, nasa kanyang kaharian, gusto niya, kapiling niya tayo. At kapag nangyari na po ang rapture of the church, we will be with Him forever. Hindi na po tayo mawawalay pa sa Kanya. And that's why this is good news. Kapag hindi po natin itinuturo to sa ating mga members, hindi po talaga magiging good news po ito. Napag-usapan natin, ito po yung isa sa napakahalaking bagay na wag po nating hindi ibabanggitin sa ating mga church, sa ating mga minamahal na mga membro. At wag po natin kakalimutan na ang rapture po ang muling pagbabalik ng ating Panginoon Hesukristo para po sa ating mga nananampalataya sa Kanya. Ito po ay bahagi ng Ebanghelyo na mapabasa po natin sa 1 Corinthians 15. Kasi pangkaraniwan, pag tinatanong tayo, ang sinasabi lang nila, ang primary message of the gospel is all about, of course, we have been saved by grace, through faith, and in Christ alone. Tama po yun. Pero wag natin kakaligtaan, sabi ni Apostol Pablo in 1 Corinthians chapter 2, verse 2, sabi niya, "For I decided to know nothing among you except Jesus Christ and Him crucified." So kasama po sa kanyang finished work na hindi lamang po siya namatay, at inilibing at nabuhay maguli, siya po'y umakyat sa piling ng Ama at sabi niya, naghahanda po siya para na sa ating mga titirhan, sa ating mga mansyon. And then, He will come back again for us. Dahil ang gusto niya, kung nasaan siya, naroon daw po tayo. So basahin natin ang mga talatang ito bilang nagpapatunay na ang Ebanghelyo po, kabilang po dito ang mabuting balita na muling pagbabalik ng ating Panginoon Hesukristo, which is the rapture of the church. So isa-isayin po natin. Let's start with 1 Corinthians 15 verses 1 till 4. Basahin ko muna po sa inyo yung mga talatang ito. "Moreover, brethren, I declare to you the gospel which I preached to you, which also you received, and in which you stand,
Verse 2, by which also you are saved if you hold fast that word which I preached to you, unless you believed in vain. For I delivered to you first of all that which I also received, that Christ died for our sins, according to the Scriptures. Verse 4, and that Jesus was buried and that He rose again the third day according to the Scriptures. So, isa-isayin natin that the gospel is all about Jesus. Amen. Sabi ni Apostol Pablo yan. At dito rin po ay talaga namang hindi po natin may pagkakila. Sinabi rin po ni Apostol Pablo that the gospel is all about Jesus and Him crucified. So isa-isayin po natin. The gospel according to 1 Corinthians chapter 15, verse 3, that Christ died for our sins. Amen. Isinilang po ang Panginoon. Siya lamang po ang anak na isinilang para magdusa at mamatay sa ating kasalanan. 1 Corinthians 15 verse 3, for I delivered to you first of all that which I also received, that Christ died for our sins according to the Scriptures. And then, ikalawa, hindi lamang po siya namatay, siya po inilibing. Christ was buried. 1 Corinthians 15 4a, and that He was buried. Number 3, hindi lamang po siya namatay, siya po ay nabuhay na maguli mula sa kamatayan after 3 days. 1 Corinthians 15:4b, yung second part po ng verse 4, and that rose again the third day according to the Scriptures. Pero hindi po natatapos doon. Take note, this is 1 Corinthians 15. Mababasa din po natin na sa mga susunod na talata in verses 20 till 21, but now Christ is risen from the dead and has become the first fruits of those who have fallen asleep. Sino po yung mga binabanggit dito na fallen asleep? Sila po mga naunang umuwi sa Panginoon. Verse 21, for since by man came death, by man also came the resurrection of the dead. Then, ikaapat, in Christ all shall be made alive. Wow! So kung ano po yung nangyari sa ating Panginoon Hesukristo, siya po ay namatay at muling nabuhay, gayon din po tayo ay nabubuhay kasama ni Kristo. 1 Corinthians 15:20 till 22. But now Christ is risen from the dead and has become the first fruits of those who have fallen asleep. For since by man came death, by man also came the resurrection of the dead. Amen. And verse 22 tells us, for as in Adam all die, even so in Christ all shall be made alive. Amen. Number 5, believers shall not all sleep. Hindi po, yung sleep dito hindi po matutulog lang. Hindi raw po lahat mamamatay. Because I believe that meron pong tinatawag na rapture generation. Amen. At ang rapture generation na yan, I believe tayo po yan. Kasi nakikita na po natin ang mga katuparan ng mga nakasulat sa Matthew 24. And by the way, Matthew 24 ay mga hula. Hindi po patungkol sa rapture because ang rapture of the church, it's an imminent event. Wala na pong nire-require na prophetic signs po ang rapture. Wala na. It can happen anytime soon. Yung pong Matthew 24 speaks of the second coming of Christ. At marami pong nalilito sa bahaging ito. At narinig ko rin po doon sa babaeng tagapagturo na nakipagtalasasan po sa isang tagapagturo na akala niya yung rapture is the same with the second coming of Christ. Magkaiba po yun, church. Magkaiba po yun, mga kababayan. Now, Pastor, ano kaibahan ng rapture from the second coming of Christ? Kasi po yung second coming ni Christ may two phases. May dalawang bahagi. Now, the rapture of the church is Jesus will be coming for us, His bride. At tayo po ay katatagpuin, hindi po dito sa lupa, katatagpuin po ng Panginoon sa alapaap, together with the mga kamag-anakan po nating unang umuwi sa Kanya. So that's the rapture of the church. Once again, Jesus will be coming for us, His bride. Then after 7 years of great tribulation dito sa lupa, ito na yung second coming. Ito na yung second phase ng second coming. Anong difference naman dito? Kung ang rapture po ay Jesus will be coming for us, then the second coming is Jesus will be coming with us. Tatapak na po siya dito. Touchdown, Mount of Olives. So yun po yung malaking kaibahan. At sa mga nagtuturo na, hindi, parehas lang rapture at saka second coming. Yung iba naman nagtuturo walang rapture, second coming lang. Hindi po pwedeng gano'n masisira po inyong theology at eschatology. Ito po ay two different events. At ito pong events na ito ay hindi po nakakatakot para sa ating mga mananampalataya. Amen. So going back to 1 Corinthians 15, verse 51. Dito tayo. Bilang number 5 na ito po ay panghawakan natin. Behold, I tell you a mystery. We shall not all sleep. So hindi lahat tayo ay mamamatay. Ibig sabihin, because may mga grupo ng mga mananampalataya na mananatiling buhay, and I believe that
we are the rapture generation, but we shall all be changed. Tayo po ay babaguhin pag nangyari na po itong rapture. Verse 52, in a moment, in the twinkling of an eye. So yung rapture po, mabilisan. Very quick po ito. In the twinkling of an eye, at the last trumpet, for the trumpet will sound, and the dead will be raised incorruptible, and we shall be changed. Amen. So, ang linaw po nito, rapture po ito. Bagaman, ngayon po marami na nagtuturo na hindi na raw totoong rapture. Ang dami na nagsasabi na noon pa man may rapture pa hindi natutuloy. Alam niyo po, sa totoo lang, wala nakakaalam kung kailan mangyari ang rapture. Bagaman marami kayong mapapanood sa YouTube ngayon. Sinasabi na naman nila by September 2026, mangyayari po ito. Huwag po kayong maniniwala. Sabi ng Biblia, wala nakakaalam. Kaya po marami na didiskaril at maraming nadidisappoint sa rapture dahil po sa mga tinatawag nating date setters. Sino yung mga date setters na to? Ito yung mga tagapagturo na nagbibigay ng mga maling turo na sinabi nila, kinausap sila ng Panginoon, sabi ng Diyos sa kanila, by 2026 ng September, ganyan-ganyan, darating ang Panginoon. Hindi po totoo ito. Ang tawag po natin dito mga date setters. Sila po ang sumisira sa paniniwala na iba. At yung iba po ay humantong na sa paniniwala na hindi po darating ang Panginoon. Walang rapture. But I'm telling you, may rapture po talaga. Amen. At ito po ay pinangahawakan din po the same author na nagsulat sa 1 Corinthians 15, si Apostol Pablo. At ito rin po ay inulit niya sa mga kapatiran sa Thessalonica. Siya rin po ang nagpahayag at ipinahayag po ng Diyos sa kanyang kapahayagang ito. It was a mystery before, pero ibinigay po ng Diyos kay Apostol Pablo itong kapahayagan about the rapture of the church. Wow, praise God. Basahin natin. It's found in 1 Thessalonians chapter 4. Dito po ay pinuntahan po niya at binalikan yung mga kapatiran sa Thessalonica. Let's start with verse 15. For this we say to you by the word of the Lord, that we who are alive and remain until the coming of the Lord by no means precede those who are asleep. So, mauna pong magkakaroon ng bagong katawan yung mga naunang umuwi po sa atin sa Panginoon. Verse 16, for the Lord Himself will descend from heaven. Gusto ko yung salitang Himself dito. So, ibig sabihin, mismo ang ating Panginoon Jesucristo ang susundo sa atin, and He will descend from heaven with a shout, with the voice of an archangel, and with the trumpet of God. And the dead in Christ will rise first. Amen. And verse 17 tells us, then we, sino yung we dito? The rapture generation. Tayo po ito, I believe, by the grace of God, and I claim it in Jesus' name. We who are alive, buhay, and remain, ito yung mga expectant of the rapture of the church, shall be caught up together. Yung pong words dito na caught up, two words. In Greek, that's harpazo. In Latin, ito naman ay rapturo. Kaya po wala kayong makikitang term na rapture sa Bible. Bagaman, merong caught up, it means rapturo. The snatching away of the saints with them in the clouds to meet the Lord in the air, and thus we shall always be with the Lord. Amen. And that's why, importante po natin itinuturo talaga na bahagi po ang rapture ng gospel. So, ang Panginoon po, ulitin ko lang in 1 Corinthians 15, sinabi dito, sa buong kapitulo, na ang anak ng Diyos, siya lamang po isinilang. Ang purpose para magdusa at mamatay para sa ating mga kasalanan. And then, siya po inilibing. And then, after 3 days, He was raised by God from the dead. Wow. So, pinapakita po dito at sinabi kanina sa chapter 15 ng 1 Corinthians kung ano daw po nangyari sa ating Panginoon Jesucristo. Yun din po ang nangyari sa atin bilang mga mananampalataya. So, nabuhay tayo maguli. Ang tawag po dito ay regeneration. And then, kasama po sa tinuro dito na tayo po ay hindi lahat ng tao ay mamamatay. Hindi lahat ng mga mananampalataya ay mamamatay dahil meron pong mabubuhay at sasapitin po nila yung rapture of the church. And I believe once again, by the grace of God, we are the rapture generation. And then, ito pong those who are alive and remain shall be caught up together at magkakaroon po ng bagong katawan from the mortal bodies, bibigyan tayo ng immortal na katawan. Bakit? Para angkop po ito sa langit. Kasi itong katawan natin, hindi po pwedeng pumasok sa kaharian ng Diyos. Bibigyan tayo ng bagong pangangatawan. Immortal bodies o mga glorious bodies like of the body of Jesus Christ. Amen. So kasama po ito sa finished work. Huwag natin i-disregard po ito.
Kasi kasama po ito sa mabuting balita na ating Panginoon. Kasama ito sa kaligtasan natin. So ang kaligtasan natin, wag lang yung pinuputol sa katuruan na hindi kasama ang rapture of the church. Amen. At sino man po ang tumanggap sa Panginoon, kinilala niya na si Kristo ang kanyang Panginoon at tagapagligtas at pinapaniwalaan na tangi ang Panginoong Hesukristo ang siyang dahilan para ang kanyang pong kasalanan ay mapawi na magpasawalang hanggan. At kapag nangyari po ang rapture of the church, sigurado po na kayo po'y kasama, kabilang kayo sa mga katatagpuin ng Panginoon sa alapaap. Ito po ay pinatutuhanan sa atin ng 1 Thessalonians chapter 1, verse 10. Puntahan natin yung talatang ito. And to wait for His Son from heaven, whom He raised from the dead, even Jesus, who delivers us from the wrath to come. Amen. And that's why, ako po, bilang isang pastor at mananampalataya, I believe hindi naman dogmatic po ito kasi meron akong narinig na napaka-dogmatic daw po kapag ituro natin yung ating pinapaniwalaan. Ako po bilang pastor ng Solution Grace Church, open po ako. And I believe that it's my community, my church, yung aking mga members po, ay it's their right, karapatan po nilang malaman yung aking sinasandigan at pinapaniwalaang turo. Ako po ay naniniwala sa pre-trib rapture. Ano ibig sabihin ng pre-trib? Mangyayari muna yung rapture and then the tribulation will take place. Hindi po pagiging dogmatic yun. Kasi nakakalungkot po sa panahon natin sa ngayon, parang playing safe po yung maraming pastor, hindi sila nagsasabi na ano yung tinatayuan nila. Sila ba ay pre-trib? Kasi marami pong pinapaniwalaan ngayon ng tungkol sa rapture. Merong pre-trib. Ito yung pinapaniwalaan po na ating church. At ito po yung malaya akong sinasabi sa mga membro because I believe that, once again, karapatan po ninyo malaman. And even po sa mga tinuturuan ko sa ating Bible study. Yung iba hindi nila sinasabi because ang sinasabi ng ibang church, pinipresent lang nila yung mga paniniwala. And then sinasabi nila sa mga membro, bahala na kayong mamili. Pre-trib, mid-trib, ibig sabihin ng mid-trib, sa gitna ng tribulation, mangyayari ang rapture. Hindi po pwede mangyari yun kasi sabi ng Biblia, wala nakakaalam ng eksakto o tamang oras. Kapag sa mid-trib po nangyari yan, ibig sabihin malalaman mo na kasi after the 3.5 years, tapos magra-rapture, di alam na. So sa akin po, hindi ko pinapaniwala ng mid-trib. Ilalatigit ang post-trib. Post-trib, mangyayari daw po muna yung at makakasama ang mga mananampalataya sa dakilang pighati. And then magra-rapture. Hindi pwede mangyari kasi malalaman mo rin kung kailan ng rapture after the Great Tribulation. Hindi rin po pwede mangyari yun kung ba't hindi ko pinapaniwalaan. It's because sabi ng 1 Thessalonians 4:18, therefore comfort one another with these words. Sa panahon po ng Great Tribulation, hindi po kayo mabibigyan ng ayuda pag wala kayong tatak ng 666. Kung paano po yan, hindi ko alam. Pwedeng microchip o anuman pong technology, hindi ko alam. But the reality, pag nangyari na po ang Great Tribulation, pag wala po kayong alliance with the Antichrist, hindi kayo nagpatatak ng kanyang marka, hindi kayo makakatanggap ng ayuda, you cannot do business in this world kasi wala kang tatak eh. So ngayon, makikipaghabulan ka kay kamatayan, sa gobyerno. At kapag wala kang tatak, talagang papatayin ka. Kung ikaw ipapatayan at ayaw mo magpatatak, sabi ng Biblia, ang rapture daw po, it gives us sense of comfort. Sabi ng 1 Thessalonians 4:18, therefore comfort one another with these words. Mako-comfort ka ba kung ikaw ay naniniwala sa mid-trib na mangyayari ang rapture in the middle of the tribulation and then post-trib after the Great Tribulation? Mako-comfort ka ba kapag sasabihin sa'yo ng mga kapatiran mo, oy kapatid, huwag ka mag-alala, yung pagpugot ng ulo mo, hindi naman ganun kasakit, dahan-dahan lang. It doesn't make sense. Now, bakit po ang church namin, ako po personally as a pastor of Solution Grace Church, tinatayong ko po that the rapture will take place first and then Great Tribulation will happen. Bakit? Ito po yung mga reasons ko na gusto ko pong ibigay sa inyo na akin pong napag-aralan at pinag-aralan. At ito po yung malaya kong ibinibigay sa aking mga miyembro dahil karapatan nyo pong malaman po ito. Why the rapture must happen first before the tribulation? First reason, Jesus promised that He will come again for the church to be with them forever. Ito po ang sabi niya sa John 14:3. And if I go and prepare a place for you, I will come again and receive you to myself. Why? Ito yung reason ni Jesus, that where I am, there you may be also. Kung nasaan ako, gusto ko naroon ka rin. So that's my first reason. Ikalawa,
Why the rapture must happen first before the tribulation? To save Jesus' bride from the coming wrath of God. Sino ba yung bride po natin, Panginoon Jesucristo? Tayo po yung mga mananampalataya. At ito po ay pinapatotohanan ng 1 Thessalonians chapter 5 verse 9. For God did not appoint us. Sino yung us po dito? Believers. God did not appoint believers to wrath but to obtain salvation through our Lord Jesus Christ. So, praise God. So that's number 2, to save Jesus' bride, and that's us from the coming wrath of God. Third reason why the rapture must happen first before the tribulation. It's the believer's blessed hope. Titus 2:13, looking for the blessed hope and glorious appearing of our great God and Savior, Jesus Christ. Amen. Ika-4 na reason why the rapture must happen first before the tribulation. It is the culmination of the believer's salvation. Ito po yung pinaka-climax. Ito yung pinaka-aabangan natin. 1 Thessalonians 4:17, then we who are alive and remain shall be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air, and thus we shall always be with the Lord. Yun ang pinaka-importante. Pag nangyari na po ang rapture, hindi na po tayo mawawalay pa sa Panginoon. Di ba? Ang pinaka-importante po sa ating kaligtasan is to be with the Lord forever. Kasi kung pupunta ka ng langit, wala naman doon ang Panginoon. Heaven is not heaven without Jesus. Amen? Kaya po tayo excited about the rapture. Kung bakit tayo may blessed hope, makikita na po natin face-to-face ang ating Panginoon. And that is good news. Amen and amen. Now, tuloy tayo. Dito na tayo sa susunod nating reason. Reason number 5, why the rapture will happen first before the tribulation. It's the message that brings comfort to every believer. 1 Thessalonians 4:18. Therefore, comfort one another with these words. Amen. Now, church, let me ask you, nako-comfort po ba kayo? O natatakot? Di ba nako-comfort po tayo? And that's why I believe that the rapture of the church is part of the gospel. It's part of the good news of our salvation. So pag nagpipreach tayo, wag nating, bilang mga pastor at tagapagturo, wag natin sabihin na, hindi, secondary doctrine lang yan. Hindi po, importante to. It's not an non-essential doctrine. Importante po ito, kasama po ito sa ating kaligtasan. And by the way, once again, I'm telling you, it is the climax of our salvation, the culmination of our salvation. Now, let's go back to our question for tonight. Why many Christians fear the future? Bakit daw po marami mga mananampalataya ang natatakot sa kanilang kinabukasan? Because they consider the rapture of the church as a non-essential doctrine. Ito nakakalungkot. Nalulungkot ako bilang mga pastor. Kaya pala marami po mga churches today, hindi na po pinag-uusapan po ito. At akong karanasan ko simula nung nagturo ako ng rapture sa church, marami rin po talagang umalis. At gayon din po ang kinatatakutan ilang mga pastor. Na pag tinuro daw po ka sa kanilang church, kasi marami ako natatanong, ay pastor, bakit hindi mo na tinuturo sa church mo ang rapture? Kasi nagkukos ng ng kaguluhan, ng division sa church. Now, ang rapture po ay blessed hope. Baka naman mali po yung ating turo. Dapat i-research natin. At now, this is my argument. Kung yan po ba ay nagkukos ng division dahil hindi sila naniniwala, mag-a-adjust ba ang Diyos sa atin? Hindi po. Dapat tayo po magpatuloy pa rin. Ituro natin ang ipinapaturo sa atin ng Diyos. Dahil blessed hope po ito Now, pag kayo po ay member na isang church at hindi po kayo tinuturuan ni pastor at ayaw ni pastor ituro sa inyong church, ang rapture, he is robbing you of your blessed hope. Pinagnanakawan po kayo sa inyong pinagpalang pag-asa. Huwag kayong papayag. Kaya po sa aming church, ito po ay palagi ang kong binabanggit. Kasi blessed hope nga lalo tigit sa mga panahong ganito na natatakot ang maraming tao, merong kaguluhan sa gitnang silangan, nagkakahirap po ang mga tao sa kasalukuyan. Lalo po natin pag-usapan ng rapture of the church kasi sabi ng 1 Thessalonians 4:18, therefore comfort one another with these words. So kapag pinag-usapan ng rapture, it's not a doom and gloom message, it gives us comfort. E di pag-usapan natin at talakayin natin sa Biblia. Amen. Now, dito na tayo. Balikan na po natin yung ating answer. Going back sa ating question kanina, gusto ko lang balikan ito. Why many Christians fear the rapture, the future? Because, this is my answer, because they consider the rapture of the church as a non-essential doctrine.
Now, ano po yung ating solution? Believe and be expectant that our Lord Jesus Christ will be coming for us, His bride, soon. And we will be with Him forever. 1 Corinthians 4:17 and 18. Then we who are alive and remain shall be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air. And thus we shall always be with the Lord. And verse 18 tells us, therefore comfort one another with these words. At tuloy po natin. 3 last verses. John chapter 14, verses 1, 2, and 3. Let not your heart be troubled. You believe in God, believe also in me. Sabi po ng ating Panginoon Jesucristo. In verse 2, in my Father's house are many mansions. Take note, church, bakit po tayo talaga naman blessed hope po ito? Because ang pangako sa atin, hindi nipahat. Hindi po basta bahay lang, many mansions. If it were not so, kung hindi raw po ito totoo, I would have told you. Iti sana hindi na lang sinabi ng Panginoon. Now, sabi ng Panginoon sa pagpapatuloy, I go to prepare a place for you. And that's why siya po, after po niya mabuhay na maguli, mula sa kamatayan, siya po ay lumisan pansumandali. And that's almost 2,000 years. Pero, ang pangako niya sa atin in verse 3, and if I go and prepare a place for you, I will come again and receive you to myself. Why? This is His reason, that where I am, there you may be also. Amen and amen. Ang ganda, sabi nung song kanina, kinote ko lang ito sa John chapter 14 verse 3. Dahil gusto ko, sabi ng Panginoon, kung nasaan ako, naroroon ka rin, kasama ko. Amen. Kaya po mga kapatid, huwag natin katatakutan. At lagi po natin pag-usapan sa church, ang rapture of the church. Ngayon, kung hindi po kayo naniniwala, I respect you. Pero mga kapatid, this is the truth, that Christ will come for you. Now, sinasabi nila, it doesn't matter kung pre-trib yan, mid-trib, or post-trib. It matters. It matters mga kapatid. Kung kayo po ay hindi naniniwala sa pre-trib, wala kayong blessed hope, nakakatakot yun, kasama ka sa pwedeng mapugutan ng ulo, kasama ka sa mangyayari ang rapture in mid-trib or post-trib, aba. Hindi po yan, hindi po yan small na usapin. Ika nga, hindi yan small packet na discussion. Big packet yan, mga kapatid. It's a matter of life and death. So dapat po talaga, you ask your pastor, it's your right na alamin po anong doktrina ni pastor. At kung kayo pinagdududa na, bakit sa church namin hindi pinag-uusapan ng rapture? Kung yan po ang nangyayari, your pastor is robbing you about your blessed hope. Importante po itong maintindihan ninyo. Now, I would like to invite you today, as we pray. Gusto ko po kayong isama sa panalangin ito. At tayo po ay, tama ba yung ano ko? Magpipray ko sila. So, kapatid, napakalino po na bahagi po ng ating pinag-uusapan na ang gospel po kasama talaga ang muling pagbabalik ng Panginoon. It's the culmination of our salvation. Huwag nating minamaliit po na at hindi natin isinasama ito sa Ebanghelyo. Now, kung gusto niyo po maranasan itong pinagpalang pag-aasang ito at magkaroon po ng relasyon sa ating Panginoon Jesucristo, sabi po ng Romans 10 verse 9 that if you confess with your mouth the Lord Jesus Christ and believe in our hearts that He was raised from the dead, you shall be saved. All you have to do, buksan po inyong mga labi, magpipray po ako, then pray this prayer with me, at buksan niyo po inyong mga puso, paniwalaan na ang katotohanan na namatay po ang ating Panginoon para sa ating mga kasalanan, pero hindi po siya nanatiling patay at hindi po siya nanatiling nakalibing. Dahil after 3 days, siya po ay nabuhay na maguli mula sa kamatayan. At siya po ay nabuhay, ibig sabihin nabuhay din po tayo. At kapag tayo po ay nabuhay kasama niya, tayo po ay may kaligtasan. So please, pray this prayer with me kung gusto niyo tanggapin ang Panginoong Jesucristo. Sabihin niyo po ito, O Diyos, kinikilala ko po ang aking sarili. Apart from you, wala po akong magagawa. Kaya naman, Jesus, tinatanggap kita bilang aking Panginoon at sariling tagapagligtas. Dahil naniniwala po ako na sa iyong kamatayan sa krus ng Kalbaryo, tinubos ang aking kasalanan. At muli po sa inyong pagkabuhay, itinatalaga na ako ng Diyos, ng aking Ama, bilang matuwid sa kanyang harapan. Salamat po sa inyong biyayang kaligtasan at buhay na walang hanggan. Amen at amen. Kung kayo po'y sumabay sa panalangin yan, welcome to the family of God. At gusto ko naman pong ipanalangin, ikaw, kaibigan, na marahil kanina, bago tayo nagsimula, ay may pagdududa ka. Kasama ba ako sa rapture? Yes, kung kayo po'y tumanggap sa Panginoon,
Kasama po ito sa salvation natin. Because once again, as I've said kanina, bakit hindi natin dapat tinatanggal ito sa ating pagbabahagi ng Ebanghelyo? Because the rapture of the church is the culmination of our salvation. Climax po ito, napaka-essential po nito na malaman natin. Nang sa gayon, hindi tayo nanlulumo sa pagharap sa mundo ito. Bagaman napakarami nating mga krisis na kinakaharap, pero nakatingin tayo sa ating blessed hope. And I would like to pray for you. Aba, salamat po sa kapatid na ito. Nakasama namin tonight. Salamat, Lord, for giving us this message at kami po ay tinuturuan mo. At minsan pa, salamat din po dahil akin pong naobserbahan, base po sa aking mga napanood, na marami po sa mga churches nowadays at mga tagapagturo na talagang hindi po kinikilala ng marami po sa aming mga kapatid na napakahalaga po at bahagi po ng mabuting balita ang iyong muling pagbabalik para kami po ay kupkupin at kalingain at makasama mo ng walang hanggan. Lord, I pray na magmarka po itong mensaheng ito at marami pong tumanggap sa katotohanan ito. At salamat po dahil kasama po sa kabuuan ng iyong kaligtasan na kayo po yung magbabalik ang iyong bugtong na anak alang-alang sa amin. Nang sa gayon, pang nangyari na po ito, ay hindi na po kami mawawalay pa sa kanyang piling. Salamat po sa katotohanan ito. At Lord, this we pray and we thank you. In Jesus' name. At nagbabalik po tayo dito yan sa ating programa and this is Solution with Laverne Ducot. It's already 35 minutes after 8. At ako po ay susulong pag gusto mo nang bumati. Maraming salamat po for joining me tonight. At alam niyo po importante po nito ating napag-usapan. And please, kung kayo po ay naniniwala at napapagpala sa ating mga pinag-uusapan, paki-share po yung ating broadcast. Nang sa gayon ay mas maraming naabot. And even po yung ating pong broadcast last week, paki-share din po yun. At alam ko pong napaka-essential din po yun para mapakinggan ng marami. And, yun, sabi ni Sister Aida Melgar, pre-trib po stand ko kahit before pa. Maraming salamat. Importante ito, kapatid. At salamat din kay Sister Mavic Casoko. Ay, si Ate Mavic pala to. Hello po, sabi niya. Salamat din kay Sister Maylene Petalino Magadia. Wow na wow. Wow. Yun. First time naman ni Sister Lani Acosta. Thank you for joining us tonight. Sana po ay makasama namin kayo. And, uwian na. Ganda ng song na yun eh. Salamat sa kapatid na Paul Armisin sa pagsulat ng song na yun. Pero hindi pa tayo mag-uuwian ha. Gusto ko muna batiin po yung mga kasama natin. Total, late naman tayo nagsimula. Amen. Salamat din kay Sister Maria and James Kazui. Kay Ate Edsel Cuevas. Amen. Thank you, Pastor. Sabi ni Sister Jonna de la Cruz Velasquez. And si Nanay Meng Francisco. Salamat po at nakasama namin kayo ngayong gabi. Sabi nga, thank you, Pastor and family. Uy, advance happy birthday pala kay Ate Edsel. Kailan ang birthday Ate Edsel? Anong date ngayon? 17 ba ngayon? 17, 18, 19, 20, 21, 2. Sa Tuesday. Next Tuesday. Happy birthday, Ate Edsel. Salamat po, Pastor, at magandang mensahe ngayong gabi, sabi ni Sister Odette Rakid Soriano. And pagpalang gabi po sa ating lahat, sabi ni Sister Jonah de la Cruz Velasquez. At ilan pa dito si Brother Fidel Gabiola. Of course, thank you po for joining us tonight. Sabi naman kasama rin natin Sister Gina Matudio. Hello kay Brother Boyet. And JMC, Praise Jesus. Nakaka-excite talaga, sabi ni Sister Maylene. And si Adverse, si Brother JC, salamat for joining us tonight. Kasama rin natin si Sister Lani Acosta, Ate Jackie Alcantara. Amen. So please po, mga kapatid, pakishare po yung ating broadcast. Nandiyan din si Sister Maribel Englisa at sa TikTok. Paano ba binabasa yan? Sino dyan? Ay, si Emma, nanonood ba dito? Si Sister, sino to? Justin Piyog? Yun. Binahagi niyo yung ating broadcast tonight. Lovely, follow the host. Pasensya na po kayo. Ngayon lang ako nakabasa ng mga comments sa TikTok. Hindi ako sanay sa TikTok. But thank you so much
Wow, come Lord Jesus, come. Looking forward to it. Yan, Maranatha. And salamat din sa marami natin nakasama. Once again, church at mga kaibigan, kung kayo po napapagpala sa ating mga pinag-uusapan at pinag-aaralan, please share yung gospel na to. Paki-share po yung ating broadcast. Ang sa ngayon, yanagin natin yung ilan sa mga kapatiran natin na talagang ayaw pag-usapan ng rapture. Sa mga naniniwala sa rapture, tayuan po natin ito because this is our blessed hope. Amen. At bilang pagtatapos, muli po aking pasasalamat for joining me tonight. At nais ko pong iwan sa inyo sa ngalan ni Kuya Abes, kaya lang ating technical director, at saka ni Mami Jo, kasama natin sa baba. Nais naming iwan sa inyo ang 3 John chapter 1 verse 2, Beloved, ikaw yan, I wish above all things that you may prosper and be in health, even as your soul prospers. Bye!